Mga kabigday, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito, maganda pag-usapan po, ito hong napakagandang tanungan po, dyan po sa press briefing po, mga kabida, ni ES Lucas Bersamin. Okay, isa sa mga interesting questions po doon, ito hong tanong ni Eden Santos ng Net25, mga kabida, Actually, tatlong tanong lang po yun, pero maganda yung tanong at maganda rin yung sagot, ni ES Bersamin. At gusto ho natin bigyan ho ng focus yung last question po ni Eden at yung last sagot ni ES Bersamin po, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin ito hong tanong po, mga tanong ni Miss Eden Santos ng Net25 kay Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kabida. Ito po'y patungkol ho sa recent order po ng Pangulo na mag-submit lahat ng mga cabinet secretaries ng kanilang mga courtesy resignations po, mga kabida. Eto, pakinggan po natin. Eden Santos po from Net25. Good afternoon po, ES. Pwede naman daw pong sibakin ni Pangulong Marcos, yun pong mga gusto niyang alisin, bakit nagpasubmit pa raw po ng courtesy resignation. And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat, hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way so that it will be more honorable for them. Hindi naman kami yung diktador na magsasabi, oy, wala ka na, sisipain mo na. When I said that we are all serving at the will of the President, at the President's pleasure, we have to humanize. So, demanding a courtesy resignation is the best way of doing it because all that you can do is just to accept. And that's the end of the debate. You don't really need to follow what others are saying because they are not in the saddle. They may have different views of it when their time comes, if ever that time will come. Pero the best advice is our own counsel, our own conscience. A quick follow-up lang po. Can you consider it as failure po on the part of the President na nakapaglagay po siya, nakapagtalaga ng mga official na underperforming or not performing well? And meron po ba tayong timeline kung kailan po mararamdaman ng ating mga kababayan itong mas maganda at maayos na serbisyo sa public sa mga bago? Dalawang tanong yan. Yung unang tanong mo, ikaw ba pag meron kang niligawan, alam mo ba na may... Ibig sabihin nun, at the start, you do not know how this guy will perform. So that's more or less a very, hindi ko masabi kung anong tanong yan. Yung pangalawa na tanong mo, ano na ba yun? Mararamdaman, kagad. Wala nang iba eh. Kung ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap na tinapay. Ganun lang. Hindi naman pwedeng, oy, bukas pa. Wag. Ngayon na. Kasi taong bayan naghihintay. Ayun po. Gabi, galing talaga ni Eden, mga kabida, hindi ho nagpatumpik-tumpik dun ho sa kanyang mga tanong. Okay? Actually, ito i-recap ko lang yung kanyang mga questions po, mga kabida. Unang-una po yung tanong po niya is, yung bang order po ng Pangulo na mag-submit po ng courtesy resignations, ito kung kanyang mga cabinet secretaries, isang papugi lang po ba ito? Okay, yun yung tanong ni Eden. Kumbaga, bakit idinaan po ng mass resignation ng mga cabinet secretaries ni Pangulong Marcos po, yung kanyang utos. Bigyan ko lang recap, ito hong mga tanong po ni Miss Eden Santos po, mga kabida. Tatlo lang kasi yung tanong niya Una, tinanong po niya si ES Bersamin na ito ho bang utos ng Pangulo na mag-submit po ng courtesy resignations, ito hong kanyang mga cabinet secretaries, isang papugi lang ba ito o hindi? Parang ganun
Bakit daw kung meron daw hindi po nagustuhan ng Pangulo na cabinet members na hindi ho nag-perform, bakit sila lahat po ang pinasubmit ng courtesy resignations? Bakit hindi na lang dinirekta yung, kung bakit hindi na lang po dinirekta ng Pangulo yung mga unperformed cabinet secretaries? Ang sagot po mga kabida ni E.S. Bersamin, maganda po yun. Ano? Sabi niya, yun yung style po ng Pangulo na idadaan po sa makataong proseso. Ano? Kumbaga, humane process mga kabida. Hindi ho yung bara-bara na outright na aalisin yung secretary po. Ano? Kasi hindi ho nag-perform, may insulto yun. Ano? Maganda po yun. Maganda yung ginawa po. Ano? Humane yung paraan. I don't know kung yun yung totoo po. Ano? Mga kabida. Pero kung pagbabasihan po natin yung sinabi po ni E.S. Bersamin na yun yung style po ng Pangulo na hindi ho outright na tatanggalin po niya yung secretary dahil gusto po niyang idaan ho mga kabida sa makataong paraan. Para sa akin, believe po ako dun. Ano? Okay? Now, dito ho sa pangalawang tanong. Ang pangalawang tanong po niya, mga kabida, failure ba ang Pangulo dun po sa pag-appoint niya sa mga hindi ho nag-perform na mga kalihim? Okay? Bakit po umabot po ng 3 years bago ho niya sinibak, mga kabida? Ito po yung sagot po ni E.S. Bersamin. Kumbaga, kinumpare niya mga kabida yung ginawa po ng Pangulo at doon po sa panliligaw po. Ano? Kasi daw, kung manliligaw ka raw ng tao, babae o lalaki po, ano, hindi mo alam yung totoong ugali po niya, ano? Hindi mo alam kung siya po ba ay masipag, siya po ay mabait, ano? Ganon din daw yung pag-hire po, ano, dito ho sa mga kalihim. Right from the very beginning, na nag-umpisa po itong si Pangulong Marcos bilang Pangulo po ng Pilipinas. At sad to say, dito po na laman po ng Pangulo na hindi pala magaling mag-perform, kaya ito na pong ginawa po ng Pangulo. Okay? Pero ang problema lang kasi po, bakit inabot po ng 3 years? Okay, sana, nung first year or second year, kung hindi ho nag-perform, doon pa lang, dapat tinanggal na, ano, mga kabida. Now, dito ho tayo sa pangatlong tanong. Ito po yung maganda. Tinanong po ni Eden Santos kung kailan po mararamdaman, mga kabida, yung epekto ho ng revamp na ginawa po ng Pangulo sa kanyang gabinete doon po sa mga tao, sa mga kababayan po nating mga Pilipino. Isa lang po yung sagot po ni E.S. Bersamin. Mararamdaman kaagad mga kabida. Kumbaga kung magbebenta man daw sila ng masarap na pagkain, pag tikim pa lang mga kabida, yun na, mararamdaman na ng taong bayan na masarap yung kanyang pagkain. Mararamdaman na po ng taong bayan na masarap yung pagkain na binibenta po ng gobyerno. Okay? Yun yung sinabi po ni E.S. Bersamin. So titingnan po natin mga kabida. Ito hong pangatlong tanong at sagot mga kabida. Ito hong sinabi po ni E.S. Bersamin na mararamdaman kaagad yung epekto ho sa ginagawa po mga kabida ng Marcos administration dito ho sa kanyang last 3 years na term, mga kabida. At sisingilin po natin siya at the end of his term. Kung tama ba, nararamdaman ba ng taong bayan yung changes na ginawa po ng Marcos administration, patpunta doon ho sa kanya pong last days ng kanya hong termino bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? So yan lang po mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion patungkol ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.